Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, lumakas bilang typhoon ang Bagyong Tino habang nagbabanta sa Visayas at Mindanao. Ayon sa pag-asa, namata ng Bagyong Tino 340 kilometers east-southeast ng G1 Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 120 kilometers per hour. Sa pinakahuling forecast ng pag-asa, posibleng maglandfall at hagupitin ng Bagyong Tino ang Visayas mamayang hating gabi o madaling araw bukas. Tatagal ang bagyo hanggang Miyerkules. Mararamdaman din ang sungit ng bagyo sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao. Kanina alas 8 ng umaga, itinaas na ng pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 ang southeastern portion ng Eastern Samar at sa mga isla ng Dinagat, Siargao at Bukas Grande. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin kaugnay sa Bagyong Tino. At bilang paghahanda sa Bagyong Tino, inilikas na ang ilang residente sa Eastern Samar. Ayon kay Eastern Samar Governor R.V. Ivardone, karamihan sa mahigit 600 inilikas ay mula sa mga island barangay na inaasang tutubukin din ng bagyo. Sa bayan ng Mercedes, may mga mangingisdang inilipat na sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Itinaas naman sa red alert status ang Cebu Province kasunod ng rekomendasyon ng Cebu PDRRMO. Pansamantala namang itinatigil ng Coast Guard District Western Visayas ang mga biyahe sa dagat mula Guimaras Island papuntang Iloilo City at Pulupandan sa Negros Occidental, Rojas, Capiz papuntang Eastern Samar. Nag-abiso na rin ang Coast Guard District Southern Tagalog na ititigil din muna ang mga biyaheng pandagat mula sa Southern Quezon papuntang Masbate. Ayon sa pag-asa, posibleng lumakas pa ang Bagyong Tino habang papalapit ito sa Visayas. Hindi rin po natin i-rule out yung super typhoon category na ma-reach niya, but either po sa kahit anong intensity, generally mapaminsala na pong hangin yung dala nito ni Bagyong Tino. Hindi pa man naglalandfall ang Bagyong Tino, kusa ng lumikas ang nasa mahigit 50 pamilya sa Surigao City. May ulat on the spot si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Rafi, pabugso-bugsong hangin at ulan ang nararanasan na ngayon dito sa Surigao City, epekto ng Bagyong Tino. Pasado alas 7 ng umaga, nagsimulang maranasan ang pabugso-bugsong hangin na may kasamang ulan dito sa Surigao City. Ito ay dahil sa epekto ng Bagyong Tino na ang sentro ay inaasahang maglandfall sa Eastern Samar o Dinagat Island. Dahil dito, sinuspindi na ng lokal na pamalaan ng Surigao ang klase sa lahat ng antas, pribado man o pampubliko. Wala na rin pasok ang mga opisina ng gobyerno at ilang mga pribadong establishmento. Wala na rin biyahe ang mga barko na papuntang Dinagat Island, Surigao Island o Siargao Island at Cebu. Sarado na rin ang mga pantalan. Sa Barangay Washington, dito sa Surigao City, ilang pamilya na ang lumikas sa CVGS Central School. Hindi pa man nagpapatupad ng forced evacuation ang syudad, ay voluntaryo na nilang inilikas ang kanilang mga bahay para na rin sa kanilang kaligtasan. Rafi, as of 9 a.m., mahigit 50 kapamilya na ang lumikas sa CVGS Central School. Ito ay para na rin sa kanilang kaligtasan at kasalukuyan naman silang inaasikaso na ng CSWD at DSWD. Rafi? Sapat naman yung supplies o relief goods dyan para sa mga residenteng inilikas? Yes, Rafi, ayon sa DSWD Caraga ay may mga naka-preposition na family food packs na sa kanilang mga satellite offices dito sa buong Caraga. Sa katunayan nga ay kahapon nagsagawa na rin daw sila ng predictive analytics for humanitarian response. Ibig sabihin ay inalam na ng DSWD Caraga ang mga lugar na pinaka magiging apektado kung sakaling manalasa man ang Bagyong Tino dito sa Caraga Region. At James, nabanggit mo may mga voluntaryo na nagsilikas pero may posibilidad bang magpatupad pa rin ng forced evacuation sakaling lumakas yung epekto dyan ng Bagyong Tino? Rafi, isa yan sa pinag-uusapan ngayon. Sa katunayan, nagsasagawa ng interagency meeting ang local government ng Surigao City at isa yan
sa pinag-uusapan ngayon dahil nga pinangangambahan at base na rin sa forecast ng PAG-ASA, posibleng magkaroon ng 2.1 hanggang 3 meters na taas ng daluyong o storm surge ang mararanasan sa coastal areas dito sa Surigao City. At malawak din ang coastal barangay dito sa syudad, kaya isa yan sa pinangangambahan ng local government. Sa katunayan din ay dito sa ating kabilang gilid ay naka-standby na ang mga personahe ng Philippine Coast Guard at CDRRMO na handang magpatupad ng forced evacuation kung sakaling iutos ito ng local government unit. Rafi. Maraming salamat at ingat kayo dyan. James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Dahil sa masamang panahong dulot ng Bagyong Tino, walang pasok ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong probinsya ng Cebu. Gayon din po sa Malay at New Washington sa Aklan. Shift naman muna sa alternative learning mode ng lahat ng estudyante sa public at private schools sa Rojas, Capiz at sa Libertad, Aklan. Suspendido rin ang face-to-face classes sa San Jose, Patnongon, Libertad, Animi, Ulasi at Tibiao. Gayon din sa Bugasong, Tobias Fournier, Hamtik, Sibalom, Valderrama, Barbasa at Pandan sa Antique. Sa Kaluya Preschool hanggang senior high school lang ang walang in-person classes sa lahat ng public at private schools doon. Wala rin munang in-person classes ang lahat ng antas sa University of Antique, Aklan State University at Western Visayas State University. Mainit na balita, ibinasura ng San Juan Regional Trial Court ang hiling na temporary restraining order ni Senador Jingo Estrada laban kay dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ayon yan sa abogado ni Hernandez na si Attorney Ernest Levanza sa isang mensahe sa GMA News Online. Wala raw nakitang dahilan ng korte para mag-issue ng TRO. Layon daw ng TRO na pigilan si Hernandez na magsalita laban kay Estrada kaugnay sa pagkakadawit umano ng senador sa issue sa flood control projects. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, sinabi ni Hernandez na nagbaba ng 355 million pesos na halaga ng proyekto sa Bulacan sa Estrada ngayong 2025. 30% anya ang commitment para sa senador. Ilang beses na itinanggi ni Estrada ang mga sinabi ni Hernandez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng bagong pahayag si Estrada kaugnay sa ibinasura niyang hiling. Ngayong Lunes, piniling lumuwas pa Maynila ng ilang naglong undas weekend sa ibang lugar para maiwasan daw nila ang inaasahang dagsa ng mga pasahero kahapon. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, mahigit 11,000 pasahero na ang naitala kaninang alas 5 ng umaga. Posible para umanong umabot yan sa 170,000 pisong o libong pasahero ngayong araw. Kahapon, napuno ng mga pasahero ang Lipa Grand Terminal sa Batangas. Nagkulang pa raw mga bus dahil sa dami ng mga bibiyahe. Ayon sa ilang driver at dispatcher, tuloy-tuloy naman ang biyahe. Nagkakaroon lang daw ng delay dahil sa traffic mula sa Maynila at Batangas Port. Marami naman ang nagsisibalikan na rin sa Metro Manila sa Ninoy Aquino International Airport kaninang umaga na nagbakasyon sa mga pasyalan o ibang bansa nitong long weekend. Ilan sa kanila pinili ang mas maagang flight para makaiwas din sa traffic. Samantala, sugatan ng isang motorcycle taxi rider matapos barilin ng security guard ng isang bus terminal sa Quezon City. Ang ugat ng away, alamin sa balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang tagpong ito sa likurang bahagi ng isang bus terminal sa Cubao, Quezon City kahapon. Makikita na pumarada ang isang lalaking motorcycle taxi rider. Pagbaba niya, agad siyang nilapitan ng security guard ng bus terminal. Nagsuot ng kapote ang rider. Maya-maya pa pinagsusuntok na ng rider ang security guard. Napatras sa mga pasahero. Ang security guard natumba sa kalsada. Hindi na nakuna ng mga sumunod na pangyayari pero binaril daw ng security guard ang rider ayon sa pulisya. Mayroon tayong police assistant desk sa bawat bus terminal, no? Kaya yung pulis natin agad na nakaresponde nung may commotion at tinawag ang kanilang pansin. Sugatan ng 32 anyos na rider na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kanang tagiliran. Nagpapagaling pa siya sa ospital. Ang 43 anyos sa security guard naman na inaresto ng pulisya. Nagkapasa sa mukha at kinailangan tahiin ng tenga. Yung suspect natin na security guard, sinita nyo yung motorcycle riders dahil sa pagpaparada na nakaka-obstruct sa mga pasahero ng terminal. At doon, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo
at na uwi sa pisikalan kung saan sinuntok ng biktima itong security guard hanggang sa tangkang kuhain yung armas ng security guard at doon naputukan ng security guard. Nakuha ang baril na ginamit ng security guard. Isinailalim din siya sa paraffin test. Sa ngayon sir, wala muna akong masabi sir Kasi sa aming agency na sa korte na lang daw ako magsalita. Maharap ang security guard sa reklamong frustrated homicide. Desidido rin siya magsampa ng reklamong physical injury laban sa rider. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nasunog ang isang power plant sa Pagbilao, Quezon. Chris, natukoy na ba yung sanhi ng apoy? Rafi, patuloy pa rin ang assessment ng Pagbilao Energy Corporation sa sumiklab na sunog sa Unit 3 ng Pagbilao Power Station. Nitong Biyernes nang magkasunog sa planta at nagkaroon din ng mga pagsabog. Isa ang patay habang 9 ang sugatan. Ayon sa Pagbilao Energy Corporation, inaalam pa nila ang sanhi ng apoy at ang laki ng pinsala. Prioridad daw nila ang pagtitiyak na makuha ng mga nasaktan ang nararapat na atensyong medikal. Nag-abot naman ng pakikiramay ang Department of Energy sa pamilya ng nasawi. Patuloy raw silang makikipag-ugnayan sa PEC at iba pang ahensya para maibigay ang naangkop na tulong sa mga nadamay. Sugatan naman ng isang motorcycle rider matapos mahulog sa bangin sa Angadanan, Isabela. Nirespondihan siya ng mga pulis matapos makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen. Nagtamo siya ng mga sugat at bali sa katawan. Binigyan siya ng paunang lunas bago dalhin sa ospital. Ayon sa pulisya, nakainom ng alak ang rider nang maaksidente. Wala pa siyang pahayag. Pumirma na rin ang Pilipinas at Canada ng bersyon nito ng Visiting Forces Agreement. Ikalimang Defense Cooperation Agreement na yan para sa Pilipinas pagkatapos ng Amerika, Japan, Australia at New Zealand. Una naman ang ganyang kasunduan ng Canada para sa isang bansa sa Indo-Pacific region. Narito po ang aking report. Inabot ng 10 buwan ang negosasyon para sa status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Kahapon, pinirmahan na ito ni Canadian Minister of National Defense David McGuinty at Defense Secretary Gilberto Teodoro. This signing is not the end of an effort. It really is just the beginning of a journey. One of deeper cooperation, greater understanding, and enduring partnership between our two great peoples, our militaries, and our nations. Bago maging epektibo, raratipikan pa ito ni Pangulong Bongbong Marcos at kailangang umayon din ng Senado. Sa ilalim ng kasunduan, mas magiging malalim ang kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa military training, information sharing at pagtulong sa bawat isa sa pagtugon sa mga kalamidad. Ito na ang ikalimang Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at kauna-unahan ng Canada para sa isang bansa sa Indo-Pacific region. Underpinning the SOVA is the foundation on which it is built. It is to preserve the international order as a rules-based international order, respecting the sovereignty and dignity of not only states, but also of its people as human beings with the rights and the freedoms that they enjoy. Umaasa ang Canada na sa pamamagitan ng kasunduan, makakasali na sila sa balikatan military exercises sa susunod na taon. Bago ang Canada, may kaparehong kasunduan na rin ng Pilipinas sa Japan, New Zealand, Australia at Amerika. Hindi naman pinaligtas ni Secretary Teodoro ang mga negatibong pahayag ng Defense Minister ng China tungkol sa umunoy panggugulo ng Pilipinas sa usapin ng South China Sea. Walaan niyang pakialam ang China kung nais ng Pilipinas na magkaroon ng Defense Cooperation Agreement sa ibang bansa. Or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Matapos ang Canada, ilan sa mga kinakausap ng Pilipinas para magkaroon din ng Defense Cooperation Agreement ang Germany, France at South Africa. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng mahimbing na tulog, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Negros Island. Pasado alas 3 kanina madaling araw nang mangyari ang lindol ayon sa PHIVOLCS. Natunto ng epicenter 16 na kilometro timog silangan ng bayan ng Candon
o Candoni sa Negros Occidental. Naramdaman ng Intensity 4 na pagyanig sa nasabing bayan maging sa Dumaguete City at bayan ng Sibulan sa Negros Oriental. Posible ang mga aftershock ayon sa FIVOX. Pinaalerto ng Pag-asa ang mga nakatira sa ilang coastal areas mula sa banta ng storm surge o daluyong na dala ng bagyong Tino. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa mahigit 3 metro ang taas niyan sa ilang baybayin ng Dinagat, Eastern Samar, Leyte, Samar at Surigao del Norte. 2.1 hanggang 3 meters ang taas naman sa ilan pang coastal areas ng Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte at Surigao del Norte. Posible namang rumagasa ang 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong sa ilang bahagi ng Agusan del Norte, Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz, Cebu, Guimaras, Iloilo Leyte, Masbate, Misamis Oriental, Negros Provinces, Northern Samar, Mindoro Provinces, Palawan, Romblon, Samar, Siquijor, Sorsogon, Southern Leyte at sa Surigao Provinces. Pinapayuhan po ng Pag-asa ang mga residente ng mga nasabing coastal area na iwasan ang pumalaot, lumayo po sa dalampasigan at lumikas na sa matataas na lugar. Arestado ang 4 na minor de edad kasunod ng away sa pagitan nila at isa pang grupo ng mga lalaki sa Quezon City. Ang isa sa kanila nahulikam na nagpaputok ng baril. Balitang hatid ni James Agustin. Nakunan sa CCTV na naglalakad sa bahagi ng Santa Catalina Street sa Barangay Holy Spirit, Quezon City ang isang grupo ng mga minor de edad maghahating gabi noong Sabado. Maya-maya pa sumulpot ang isa pang grupo ng mga lalaki na nakasakay sa 4 na motorsiklo. Napatakbo ang mga minor de edad. Ang isa sa kanila na corner. Ilang beses siyang sinuntok at sinipa. Biglang napaatras ang grupo ng mga nakasakay sa motorsiklo. Ang isa kasing minor de edad, sumulpot na may daladalang baril at pinaputok niya ito. Kita rin sa CCTV na may isang lalaki na pinagtulungan suntukin ng ilang minor de edad. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa concerned citizen na may nagpaputok ng baril sa lugar. Pagdating daw nila roon ay wala na silang inabutan. Sa tulong ng saksi at kuha ng CCTV, natukoy ang pagkakakilanlan ng ilang minor de edad. Natuntun natin kung saan yung bahay at doon nga ho ay naabutan natin yung ibang mga kasama nito nagpaputok ng baril. Subalit yung isang mismong nagpaputok ng baril ay wala po sa tahanan nila. Pero pinakiusapan po natin yung kamag-anak po na nagpaputok ng baril na sumuko. Base po dun sa naging investigasyon natin ay mayroon na pong previous na alitan itong magkabilang grupo. Subalit kagabi lang po nagpang-abot dun nga po dito sa lugar ng pinangyarihan natin. Naaresto ng pulisya ang 4 na minor de edad na pawang high school students. Ang 17 anyos na nagpaputok ng baril, isang 15 anyos at 2 14 anyos. Ang 15 anyos sa binatilyo nakita sa CCTV na ilang beses na sinuntok at sinipa. Nagtamo siya ng mga gasgas sa katawan. Nabawi naman sa 17 anyos ang ginamit niyang baril. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. May karagdagang reklamo ring alarm and scandal laban sa kanya at sa 15 anyos. May dalawa ho doon na 14 anyos na mag-undergo naman ho ng intervention at may turn over po sa Barangay Council for the Protection of Children to be escorted with their guardians. Ito naman pong dalawa, isang 15 anyos at isang 17 anyos, ay may turn over po sa Molabe Youth Home. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng iba pang minor de edad, maging ng grupo ng mga lalaki nakasakay sa motorsiklo. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa ICC Appeals Chamber na ibasura ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Inaapela ng depensa ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 noong September 26 na tanggihan ang interim release. Ayon sa sagot ng prosekusyon sa apelang yan, bigo ang defense team na patunayang nagkaroon ng legal at factual error ang ICC sa pagtanggi nito sa pansamantalang paglaya. Anila, hindi nagkamali ang Pre-Trial Chamber 1 na ibasura ito para matiyak na humarap si Duterte sa mga pagdinig. Hindi rin daw nagkamali ang ICC na tanggihan ang hiling ni Duterte dahil bigo rin silang patunayan na kailangan ng dating Pangulo na mapalaya dahil sa lagay ng kanyang kalusugan.
Pinuna rin ang prosekusyon ng anilay offensive at walang basehan na pahayag ng depensa na iniutos ng ICC ang pagpapanatili kay Duterte sa kulungan para magkaroon ito ng aktibong kaso. Wala pang desisyon ng ICC sa apela ng kampo ng dating Pangulo. Beep 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 sa mga motorista, panibagong big-time oil price hike ang bubungad sa unang linggo ng Nobyembre. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, 2 pesos and 70 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel. 1 peso and 70 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Habang 2 pesos and 10 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ikalimang magkakasunod na linggong taas presyo na yan para sa gasolina, habang pangalawang linggong taas presyo naman yan para sa diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga nakaapekto riyan ang nakikitang pagtaas ng demand matapos ang paghupa ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Amerika at ng China, pati ang mga ipinataw na sanctions sa Russia ng Amerika, United Kingdom at European Union. Ginunita ng mga kaanak at malalapit sa puso ng pamilya Atienza ang mga alaala ng pumanaw na social media influencer na si Eman Atienza. Nagbigay rin ng panayam si Kuya Kim kaugnay sa kanyang anak. Balitang hatid ni Vicky Morales. Nagsama-sama sa Heritage Park sa Taguig ang pamilya ng pumanaw na social media influencer na si Eman Atienza. Pribado muna ang burol para sa pamilya at malalapit na kaibigan nila. Naroon ang kanyang amang si Kuya Kim Atienza, inang si Feli, mga kapatid na Jose at Eliana, at ang kanyang lolo na si dating Manila Mayor Lito Atienza. Nagpaunlak ng panayam sa atin si Kuya Kim, na pilit nagpapakatatag sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. How did that conversation go when you received Oh my gosh. Pagising ko ng umaga, chinek ko ang telepono ko. Ang sabi ni Feli, Kim, I have terrible, terrible news. The first thing I did, lumuhod muna ako. Sabi ko, Lord, sana hindi to tunay. Sana nag-attempt. Sana nasuspital. So I called Feli. And then Feli said, Eman is gone. Nalambot ako talaga noon. Ito na yung kinakatakutan ko. Kung merong isang bagay akong kinakatakutan sa buong buhay ko na mangyari, ito yun. Nangyari na nga. Naalala ko yung GMA Ball. Doon tayo nag-red carpet. Yes. At siya yung date mo. Siya yung date ko. And I remember, Eman, she was so beautiful that night in her black dress. And I was so proud of her because she was so beautiful. And debut niya yun eh. Sabi pa niya, this is my very first red carpet in my life. And that night was just so beautiful. Nakausap ko rin ang ate ni Eman na si Eliana. 2 taon lang ang pagitan nila. It's nice to be reminded of the kind of person that she was. But I don't know what to wear anymore. Makikita ring dumalo ang ilang sikat na personalidad na malapit sa pamilya Atienza. Abangan ang aking buong panayam sa 24 oras. Vicky Morales para sa GMA Integrated News. Sa kulungan ng bagsak ng 2 lalaking sangkot umano sa pang-hold up at pagnanakaw sa Marikina at Quezon City. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa gilid ng kalsadang ito sa Barangay Kalumpang, Marikina City, na corner ng mga pulis ang isang lalaking sospek sa pang-hold up at panunutok ng baril. Isa siya sa 2 target ng mga pulis na riding in tandem na sangkot umano sa mga insidente ng pagnanakaw sa Marikina at Quezon City. Sa follow-up operation, naaresto sa Antipolo City ang isa pang lalaki na itinuturong nagmamaneho ng motorsiklong ginagamit ng mga sospek. Ayon sa pulisya, nitong Miyerkules, nang hold up pa ang mga sospek ng isang babaeng senior citizen sa Old JP Rizal, Barangay Kalumpang. Habang ang biktima isang 67 years old na babae, inaantay niya po ang kanyang kaibigan nang biglang may lumpong lumapit at bigla po siyang tinutukan ng baril. Dahil po sa takot ay agad niya pong binigay niya ang kanyang cellphone. So agad naman pong tumakbo rin yung dalawa, yung naka-riding tandem suspect po natin. Naaresto sila ilang oras matapos ang insidente. Nakumpiska sa kanila ang 38 kalibre na revolver at mga bala nito. Gayun din ang ginamit nilang motorsiklo at mga helmet.
Na-recover din ang ninakaw na cellphone ng biktima. Sa records ng pulisya, matagal nang sangkot sa mga insidente ng pang-hold up ang riding in tandem. Yung first victim po nila is from Quezon City. Pero yung isa pong biktima nila na dito po sa Marikina Heights, malapit po dyan, last year din po yan, may malaking halaga pong involved, 800,000. Lumabas din sa investigasyon na ang dalawang naaresto ay ang mga sospek sa nahulikam na pagnanakaw sa isang nakaparadang closed van sa Marikina Heights noong October 17. Habang abalang nagbababa ng mga gamit noon ang may-ari ng closed van, sinamantala ito ng mga sospek at tinangay ang mga bag sa passenger seat na naglalaman ng cash at saka tumakas sakay ng motorsiklo. Ang suot nilang helmet at ginamit na motor, tugma sa mga na-recover ng pulisya nang sila ay maaresto. Sila po ay notorious kasi nga po talagang yung ginagalawan nila, hindi lang po sila nakafocus dito sa Marikina dahil pumupunta rin po sila ng Quezon City. Kaya nilang mag-timing na hindi sila maagad masukol ng ating kapulisan. Sa custodial facility ng Marikina Police nakakulong ang mga sospek na naharap sa reklamong robbery with intimidation, illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Hindi muna pinayagan ng head ng custodial facility ng Marikina Police na ma-interview ang mga sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Pansamantalang hindi nakadaan ang ilang sasakyan sa isang kalsada sa Bagumbayan, Sultan Kudarat dahil sa pagbaha. Cecil, anong update dyan? Rafi, passable na ngayon ang kalsada ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa video na kuha ng isang motorista, kita ang SUV na yan na hinihila ng isa pang sasakyan para maialis sa baha sa kalsada ng Barangay Chua. Ayon sa uploader, tumirik ang sasakyan matapos subukang tawirin ang kalsadang lubog sa baha. Naialis din kalaunan ang sasakyan. Ligtas naman ang mga pasahero nito. Ayon sa Pag-asa, trough o buntot ng Bagyong Tino ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Mindanao. Isang malaking bitak ang nadiskubre sa pundasyon ng Dato Paglas Bridge sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Panawagan ng kongresista sa lugar, suriin ito ng DPWH at palitan na kung kailangan para maiwasan ang mas malaking pinsala at abala sa mga motorista. Wala pang pahayag ang DPWH. Sa ngayon, ipinatutupad muna ang one-way traffic at one-lane system sa tulay. Daanan ang tulay ng mga bumabiyahe sa pagitan ng Davao Region at mga lalawigan ng Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur. Idinitalya ng Department of Public Works and Highways ang umano'y overpricing sa mga materyales na ginagamit sa mga proyekto ng gobyerno. Pinag-aaralan na raw ng legal team ng kagawaran kung ano ang isa sa pangreklamo sa mga nasa likod nito. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki! Sa mga nakalipas na dekada to, Rafi, ay sinasabi nila na bloated ang mga project cost ng DPWH dahil overpriced nga yung mga materyales na ginagamit ng DPWH. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nang busisiin ng DPWH ang ginagamit na presyo ng mga materyales, umaabot sa higit 50% on the average na mas mahal kumpara sa merkado. Halimbawa, itong aspalto, prinesyuhan ng DPWH 4B ng higit 23,000 metric tons, pero sa merkado ay wala pang 6,000 piso per metric ton. Higit 70% na overpriced ito kumpara sa merkado. Ang sheet pile na ginagamit sa mga flood control project, 84 pesos per kilo sa DPWH Region 13, pero ang prevailing market price ay 36 pesos o overpriced ng 56%. Doble rin ang patong sa graba. Sa Region
Region 4B halimbawa, 1,400 pesos per metric ton, pero 600 pesos lang ang market price. Magkakaiba yung presyo sa iba't ibang rehiyon, pero lahat overpriced. Dahil itatama na ang presyo ng mga materyales, sabi ni Dizon, bababa na siyempre yung project cost. Sa tansya nila, nasa 60 billion pesos ang matitipid ng DPWH sa mga proyekto para sa taong 2026. Isusumite na raw nila ang datos na ito sa Senado na naghahanda ng budget. Sa tamang presyo ng mga materyales, may dagdag daw na nasa 1,000 kilometers na asphalt overlay at dagdag na 1,600 na concrete road. Pinag-aaralan na raw ng legal team ng DPWH kung ano ang liability ng mga DPWH employees na nag-overprice ng mga materyales para sa government projects. Sa tingin ni Dizon, aabot sa 60 mga personalidad, DPWH personnel, contractors at ilang politiko ang magpapasko sa kulungan. Ito ay matapos ang magkakasunod na pagsasampa ng mga kaso kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Linggo-linggo raw silang maghahain ng kaso. Samantala, nilagdaan rin kanina ng DPWH at Philippine Space Agency ang isang Memorandum of Agreement. Sa kasunduang ito ay magtutulungan ang Philippine Space Agency at DPWH para makagamit ng satellite imagery para ma-monitor ang mga ongoing DPWH projects. Kada taon kasi nasa 25,000 to 30,000 projects yan na sabay-sabay raw ginagawa. Pero inaayos pa yung portal para madali itong ma-access ng taong bayan. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Hello mga mare at pare! Touchdown! Bangkok, Thailand na ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 at Tisa Manalo. Warm welcome ang sumalubong kay Atisa sa Bangkok Airport. Game si Atisa na nakich-cheer and meet and greet with Pinoy fans with matching pa yan na pa-wave ng kanilang flaglets. May ilang Thai fans din na nakich-cheer kay Atisa. Bago yan, personal na saksihan ng inyong mare ang all-out support din sa send-off ni Atisa sa NAIA. Nagsample pa si Atisa ng pasarela kasama sa mga send-off ang mami ni Atisa at si Miss Universe 2013 third runner-up at Miss Universe Philippines National Director Ariela Arida. Chika pa ni Atisa sa inyong mare, bawat outfit na dala niya ay pinag-isipan nilang mabuti ng kanyang team. From daily events, national costume at evening gown. Sa November 21 ang coronation night ng Miss Universe 2025. Finally, I'm going to be on the Miss Universe stage. And with the preparations and everything, I made sure that I'm physically fit to be here. I made sure that there are no stones left unturned. Kasama ang mga pulis, sinugod ng lalaki na kasuot ng superhero costume ang isang bahay sa Lima, Peru. Paandarya ng mga pulis ay sinagawa nilang anti-drug operation nitong nagdaang Halloween. 3 drug suspects ang naaresto at may mga nasamsam na hinihinalang cocaine. Dati pang nagsagawa ng anti-crime operation ng Peruvian police kasama ang inalang kabaro na naka-costume. Mainit na balita, nilinaw ng opisina ni Senador Jingo Estrada na ang hiling lang niyang temporary restraining order laban kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez ang ibinasura ng San Juan Regional Trial Court. Ayon sa tanggapan ni Estrada, didinggin pa sa November 12 ang inihain niyang writ of preliminary injunction laban kay Hernandez. Bahagi rin daw ng resolusyon ng korte na mapasa ilalim na sa sub judice rule ang anumang bago nilang pahayag. Ibig sabihin, bawal na silang magkomento sa publiko tungkol sa kaso. Nirerespeto raw ito ng Estrada kaya't binigyang din niyang sa korte niya lilinisin ang kanyang pangalan at hindi sa media. Patuloy raw siyang kukuha ng legal remedy para mapanagot ang mga sumisiraan niya sa kanyang reputasyon. Ito na ang mabibilis na balita. Nilamon ng apoy ang unit na yan sa 15th floor ng isang condominium sa barangay Kaunlaran sa Quezon City gabi nitong Sabado. Dahil sa lakas ng apoy, pinalikas sa gusali ang lahat ng residente. Ayon sa pamunuan ng kondo, bahagyang naapektuhan ng sunog ang ilan pang unit. Reklamo naman ng mga residente, walang tumunog na alarm o gumanang water sprinklers.
Iniimbestigahan na yan ng pamunuan ng Kondo. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na nirespondihan ng halos 50 truck ng mga bumbero at fire volunteer. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Nasunog naman ang gusali ng St. Bernadette College sa Valenzuela City gabi nitong Biyernes. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang estudyante sa paaralan nang mangyari ang sunog. Wala ring nasawi o sugatan sa insidente. Napula rin kalaunan ng sunog na umabot sa ikatlong alarma at nirespondihan ng mahigit 40 truck ng mga bumbero at fire volunteer. Inaalam pang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Matapos ang mahigit 1.5 dekada, naaresto ang isang lalaking sangkot umano sa isang bank robbery sa Cabuyao, Laguna noong 2008 na ikinamatay ng 10 tao. Ang lalaki nahuli sa sementeryo nitong Undas. Wala pa siyang pahayag. Balitang hatid ni John Consulta. Nakapagtirik pa ng kandila sa puntod ng kanyang ama ang lalaking ito. Pero maya-maya, dinakip na siya ng mga tauhan ng Regional Intelligence Division 4A ng Philippine National Police. So may kasong illegal and unlawful possession of firearms. Ngayon ikaw po ay may karapatang manahimik. Walang kawala ang 48 anyos na lalaking wanted dahil sa pagkakasangkot sa madugong bank robbery sa Cabuyao, Laguna noong 2008 kung kailan 10 ang namatay. Ayon sa Regional Intelligence Division 4A, 17 taong nagpalipat-lipit ng bahay at nagtago ang suspect para makaiwas sa huli matapos masangkot sa pinakamadugong bank robbery case sa Pilipinas. Isa siya sa 147 most wanted personality sa Calabar Zone na inaresto sa Project Holy Win mula October 29 hanggang November 1. Atin pong sinakatuparan ito dahil alam natin na itong Undas magsisipag-uwian yung mga kamag-anak ng mga yumao, no, para bisitahin. Yung mga may warrant is lulutang, uuwi at pupuntahan, dadalawin yung mga kanilang namatay. Kaya tinik advantage natin itong pagkakataon na ito. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinalawig pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang importation ban sa bigas ayon sa Department of Agriculture. Sa halip nitong October 31, pinahaba pa ito hanggang sa pagtatapos ng taon, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pinalawig ang import ban dahil sa epekto nito ng pagtaas ng farm gate price ng palay na makatutulong sa mga magsasaka. Hindi naman daw ito makakaapekto ng malaki sa supply ng bigas sa bansa. Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Tino, nagsagawa na ng forced at preemptive evacuation sa ilang probinsya sa Visayas. At mula sa Tacloban, Leyte, may ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Rafi, matapos ngang isinilalim sa storm signal ang buong Eastern Visayas bunsod ng Bagyong Tino, puspusan ang paghanda ng mga local government units sa pang-20 bagyo na pumasok dito sa bansa. Isa na rito ang lokal na pamahalaan ng Giwan sa Eastern Samar. Nagtulong-tulong ang taga-Suluan Island sa bayan ng Giwan na maiakyat ang mga motor bangka nila. Ito rin ang ginawa ng mga taga-isla ng Homonhon para maisigurong mailigtas ang kagamitan nila sa pangingisda. Matapos isilalim kahapon sa red alert ang buong bayan ng Giwan, agad na nagpatupad ng forced evacuation sa mga naninirahan sa Barangay Victory Island na isa sa pinakamaliit na isla na sakop ng nasabing bayan. Kahapon na sa mahigit 20 pamilya o mahigit sa 100 individual ang inilikas at idinala sa evacuation sa mainland Giwan. Kaninang umaga nakatali na ang mga sasakyang pandagat sa boat garage kung kanilang tawagin. At sa mga oras na ito, nakakaranas na ng panakanakang pag-ulan sa Giwan at iba't ibang lugar sa Eastern Visayas. Samantala, Rafi, dito sa Tacloban City, Leyte, kung ikukumpara kahapon na maganda ang panahon, maulan na sa ngayon. Kaninang umaga bumuhos ang malakas na ulan na humina na ng konti pero nanatili ang ambon. Naghanda na ng mga government agencies sa posibleng pagtama ng bagyo. Ang Office of the Civil Defense pinangunahan ang pre-disaster risk assessment meeting kasama ang iba't ibang government agencies. Ayon sa OIC Regional Director ng OCD8,
nagpatupad na ang ibang LGUs at ongoing naman sa iba ng preemptive evacuation sa mga nakatira sa delikadong lugar. Patuloy na panawagan ng mga otoridad sa mga tao na sumunod sa abiso ng kanilang mga LGU at mga disaster personnel para sa kanilang kaligtasan. Rafi? Maraming salamat, Nico Sereno. Naka-full alert na ang Department of Social Welfare and Development habang papalapit ang Bagyong Tino. Tiniyak ng DSWD na nakahanda ang kanilang mga field office na mag-aabot ng tulong sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo. May mga relief goods daw sa kanilang mga warehouse. Magmula pa raw kahapon, naka-activate na mga quick response team sa bawat field office ng DSWD para tulungan ang mga lokal na pamahalaan. Tiniyak naman ng National Grid Corporation of the Philippines na nakahanda sila sa posibleng epekto ng pagtama ng Bagyong Tino. Kabilang dyan ang paghahanda ng mga gamit pang komunikasyon, mga materyales, gamit pang repair at deployment ng kanilang mga tauhan para sa mas mabilis na pagresponde. Bantay Bagyong Tino tayo, makakapanayan natin live si Dr. John Manalo, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali din, Sir Rafi. Opo, may impormasyon na ba kayo natatanggap kung may napaulat ng storm surge nito mga nakalipas na oras? Sa kasalukuyan ay wala pa rin naman po, pero nakataas pa rin yung ating storm surge 1. Bandang anong oras po posible maglandfall itong Bagyong Tino? May chance pa bang lumihis yan? This evening, mamayang gabi po natin nakikita na base sa ating analysis na magla-landfall ito either sa Eastern Visayas or sa Caraga region or sa Dinagat Islands. At patungkol naman dun sa pangalawang tanong natin, ano po yung tanong natin pangalawa? Kung may chance bang lumihis pa itong bagyo? May posibilidad pa rin po na within the cone of uncertainty or yung cone of probability na dun sa ating forecast track na bahagyang umangat ito or bumaba, pero nananatili po na gusto nating i-heads up o paalalahanan yung mga kababayan natin sa buong Visayas sa mga susunod na oras hanggang sa susunod na araw. So yung mga kababayan natin sa mga taga-Visayas, posibleng bukas na umaga ay expect nila itong bagyo? Tama po yan, Sir Rafi. At mamayang gabi na sa posibleng paglandfall nito ay gusto natin na paalalahanan dahil magtutuloy-tuloy ito hanggang Wednesday ng umaga. By Wednesday morning, nasa northern part ito ng Palawan, particular na sa Coron. Kung hindi magbabago yung track niya, ay doon siya lalabas ng Kalupaan. And by Friday, pa ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat tatawid na sa Kalupaan, may naasahan daw ba na rapid intensification sa Bagyong Tino? Magiging super typhoon pa ba ito? Sa ating pong analysis ay hindi na natin nakikita na mag-super typhoon ito dahil pag nag-interact siya sa Kalupaan ay mas mababawasan yung magiging source niya ng energy para mas mag-intensify pa. Pero kahit na typhoon category ito, ay gusto natin paalalahanan yung ating mga kababayan na yung impact nito o yung epekto nito in terms of lakas ng hangin at ganoon din sa pagulan ay nananatiling nandun po. Hanggang kailan po magtatagal yung masungit na panahon dyan sa Visayas? Hanggang sa weekend po ba? Posibleng umabot? Dahil Friday pa ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility, yung trough or yung extension ng kaulapan nito ay mananatiling makakaapekto dito sa western part ng southern Luzon, particular na dito sa Palawan. So magpapatuloy yan hanggang Friday and eventually by Saturday ay unti-unti na ito na mababawasan. Okay, patuloy po kaming aantabay sa storyang ito. Maraming salamat sa iyo, Dr. John Manalo, weather specialist mula sa Pag-asa. Maraming salamat po at ingat din po tayo. Formal lang na i-turnover ang liderato ng National Bureau of Investigation ngayong umaga matapos ang resignation ni retired Judge Jaime Santiago. Papalit kay Santiago si Attorney Lito Magno na tatayong officer in charge ng NBI. Ipagpapatuloy raw ni Magno ang mga investigasyon at reformang sinimulan ni Santiago. Bukod dito, plano raw ni Magno na i-modernize sa mga proseso ng ahensya tulad ng case management at mga forensic process. Nitong Agosto nang mag-resign bilang NBI Director si Santiago dahil sa mga anyay na ninira sa kanya. May magbabalik na mga karakter sa Encantadia Chronicles Sangre. Sino ang Panginoong kanilang tinutukoy? Pagtapas lang na pinakamahalaga, mabubuhay tayo at maghahari ng walang hanggan. Hagorn is back. Sa latest teaser ng Sangre, ipinasilip si Hagorn, John Arcilla, ang bagong Panginoon ng Balaak.
Fierce and scary ang look ni Hagorn mula sa pagiging hari dati ng Hatoria. Nagbabalik din si Agane Rochelle Pangilinan, ang half-sister ni Hagorn at general ng Hatoria. May dark new look din si Agane. Isinare ni Rochelle ang mini reunion nila ni John. Nostalgia vibes naman ito para sa Encantadix Online at napasabi pa ng Atay de Hatoria. May pa-BTS din si Rochelle sa kanyang transformation as Agane. 2016 nang unang gampanan ni John at Rochelle ang karakter ni Hagorn at Agane. Abangan ang kanilang magiging papel sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Napamultitask ang isang nanay sa Imus, Cavite habang nasa isang coffee shop. Hindi kasi niya sinayang ang opportunity para maging productive. Yan, si Nanay Michelle na para bang ready nang magluto ng tinola. Imbes kasi na mag-chill sa coffee shop, si Mother inilabas ang mga tangkay ng malunggay at nagsimulang maghimay. Kwento ng kanyang anak na si Aidy Solis, galing sila sa kanyang lola kung saan nakuha ng kanyang mama ang mga malunggay. Sa kalagitnaan ng kwentuhan at paghihintay ng kanilang order, abay, naghimay si nanay ng malunggay. Sumakses din naman si Mother at naluto ang kanyang tinola with malunggay. Kinatuan ng netizens ang moment na yan na may mahigit 1.2 million views na online. Trending! Ang galing ni Mother. Nakaka-relax nga naman siguro din yung paghihimay. Imbis na mag-cellphone, naghimay ng malunggay. Ingat po kayo sa mga bagyo mga kapuso. Ito ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.